kasunod po na pag-aproba sa panukalang pambansang pondo para sa 2026, tumalas po si Senador Jinggoy Estrada. So ang mga senador na bubuo sa BICAM, si Senador Sherwin Gatchalian, Chairman. Then Mark Villar, Pia Cayetano, J.V. Ejercito, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Senador Erwin Tulfo, Camille Villar sa majority, at sina Senador Bato de la Rosa, hopefully ay siya pupunta na ho dyan sa Senado, magpapakita na ho siya. Senador Bongo, Amy Marcos sa minority, habang umatras nga si Senador Jinggoy Estrada. So, kukumustahin natin kung tuloy-tuloy na ba, wala na ba, planchado na ba ito pong budget na ito, dahil by December 12, sasalang ho sa BICAM. Nandiyan na ho si Senador Erwin Tulfo, Chairman Games and Amusements and Social Justice and Welfare and Rural Development Committee and Vice Chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee and BICAM Conference Committee Member. Maayong buntag, Senador Erwin Tulfo, sir. Maayong buntag, Bayaljo, maayong buntag sa tanan. Tuloy-tuloy na ba ito sa BICAM, sir? Ang budget, wala na ho bang aayusin? Planchado na ba lahat? Sa BICAM kasi Bayaljo, dyan magkakaroon ng kuro-kuro diskusyon ang both houses of Congress. Kasi nung sinadmit ng Congress yung budget para sa 2026, medyo siyempre same pa rin Bayaljo, 6.793. Hindi mo naman pwedeng dagdagan yon. Yun ay pinasa namin. Kaso nga lang, yung mga priorities, saan mo lilagyan ng napakadami. Ang maganda dito sa budget ngayon by Aljo, no, we both agreed, pareho ang House at saka Senate, na pondohan na malaki itong Department of Education. Yun naman ang nakalagay natin sa Constitution by Aljo na priority is the education. So doon nagkasundo kami. Pero may mga areas by Aljo na kailangan namin plantsahin na medyo may question ang kasamahan namin sa Kongreso kasi may mga inayos kami. Ang isang halimbawa dyan, ito ayuda, itong ng DSWD, yung Assistance for Individual in Crisis Situation. Kasi binawasan ng Senado yan, pero ang sinasabi naman nila, may tama naman yung kanilang opinion or yung sinasabi na bakit ninyo babawasan yan, bakit alam ba natin kung ilang bagyo ang tatama, ilang sunog, ilang earthquake, kailangan, lalo na kami, may mga constituents kami sa mga district, kailangan yan. So, yun ang pag-uusapan namin by Aljo. May mga iba pa sa DPWH kasi wala lang tayong pag-uusapan by Aljo. Talagang inalis na yung mga flood control na yan. Pero it's more on dito sa DSWD ang I believe ang pag-uusapan. Pati dito sa DepEd pa rin yung classrooms kasi ang focus ngayon is talagang we will be building more classrooms this year by Aljo. Kung sakasakali hong umusad yan at talagang hindi magkakasundo ho ang dalawang kapulungan dito, may option ba para sa ayuda? It's just a matter of bargaining. Okay. Siguro magbibigyan, titignan namin kung sa Senado kung hanggang saan. Kasi yung ni-request kasi nga nila by Aljo, parang gusto silang dagdagan ng gusto lang dagdagan ng around 30-something billion ang ayuda, yung AIX, lalo na sa AIX program ng DSWD. Pero sabi namin, bawasan natin. So, pag-uusapan namin yan by Aljo. May punto rin naman sila, hindi naman kalukuhan yung nire-request nila. Besides, wala naman ng eleksyon, tapos ng eleksyon. So, definitely, hindi mo na magamit yung AIX na yan for pang-kampanya by Aljo. Talagang gagamitin lang yan. At kailangan ni Secretary Rex sa preparation para sa mga darating na bagyo next year. So, and ako by Aljo, bilang dating DSWD Secretary, alam ko kasi naubusan by Aljo ang DSWD. Humihingi ka agad sa emergency fund ng Department of Budget and Management. Doon naman lang talaga kukuha itong DSWD. So, gusto ng Kongreso, taasan na, lagyan na ng pondo para sakasakaling sunod-sunod yung mga bagyo, earthquake, kagaya ito nakaraan, di ba? Cebu. Tapos ang earthquake, tinamaan ng bagyo. Tapos tumama naman yung earthquake sa Davao. Tapos tumama din ng bagyo. So sunod-sunod na kalamidad by Aljo. Okay, kung wala na hong flood control projects by 2026 dito sa budget na ito,
itutuloy naman ho ang ilang mga infrastructure projects, tulay, lalo na sa mga infra para sa tourism, sir. Opo. Definitely, by Aljo, definitely we cannot stop that, lalo na yung mga big ticketed item, ika nga, pati yung mga ika nga in collaboration with the foreign countries, kagaya yung North Rail na yan na hindi pinunduhan ng nakaraang taon na medyo nagalit yung kapartner natin at Japan dyan. Bakit tayo, wala tayong share, sila meron. So tuloy yan by Aljo, yung mga infrastructure na talagang yung government infrastructure, yung project ng gobyerno, hindi yung individual items na sinabi ni Senador, sinabi ni Congressman, wala na yung ganun by Aljo. Mhm. Ila live stream ba talaga, sir, itong Bicam? Yes, by Aljo, yan ang napag-usapan namin sa caucus namin kahapon, both yung majority at saka minority, payag naman kaming lahat na i-live stream. Ewan ko din sa kabila, I believe sa kabila is payag na rin sila. Yun lang nga, na-interview tayo kahapon ng umaga. Ang sabi ko, may ilan na ayaw, may ilang congressman, hindi ko alam kung kasama sila sa Bicam, pero nang makausap ko rin, may mga kaibigan naman tayo ba dyan by Aljo. Parang ayaw nila, pero I believe under the leadership of Speaker D, wala silang magagawa dahil yun din ang gusto ng mga tao. Gusto ng mga tao makialam ngayon sa ika nga budget preparations by Aljo. And I think this is one way by Aljo para ika nga manumbalik ang kumpiyansa ng tao na walang tinatago ang Kongreso, ang Senado sa kanila. Dahil after all, by Aljo, pera naman nila ito. Hindi naman namin pera. Hindi pera ni Senador, hindi pera ni Congressman. Pera ng taong bayan ito. So, nararapat lang by Aljo. Walang iniwan yan by Aljo sa magulang, di ba? Pagbibigyan mo ng pera yung anak mo. Gusto mong malaman, saan mo dadalhin yan, di ba? Dapat nakikialam ka. Tama. May iba po ako, Senador Erwin. Ano po reaksyon ninyo dito sa kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na i-prioritize itong anti-dynasty bill at maraming iba pa? Alam mo, Bayaljo, kasama ako dyan sa nagtutulak niyan. Isa ako sa mga co-author niyan, sila Senator Ping Lacson. Kasama ako dyan sa anti-dynasty. Ang pag-uusapan dyan, Bayaljo, anong klaseng anti-dynasty? Kasi maraming forms and shapes ang political dynasty. Hindi kasi malinaw na tinukoy nga ng Kongreso yan. Pero yung nga yung pinagkakataka ko, bakit yung mga convener natin ng konstitusyon hindi pa sinama yan at talagang dinescribe kung ano ba. Kasi Bayadjo, may political dynasty tayo na sinasabi na pagkatapos ng tatay yung anak naman, pagkatapos ng anak yung apo naman, or pagkatapos ng lalaki yung asawa, pagkatapos ng asawa yung anak, di ba? That's political dynasty na nangyayari sa mga local government. Pero may sinasabi din ng ilan na, hindi, political dynasty, pagsabay kayo, lahat kayong pamilya tumakbo, tatay, anak, asawa, iba-ibang pwesto. So, kailangan natin i-classify what is political dynasty. Pero kung lahat ito encompassing, basta lahat yan, dalawa sa pamilya na tumakbo, hindi na po pwede, then wala tayong magagawa. Like I was interviewed before when I ran dito sa Senate, sinabi ko, pag napasa na yan, then we have to step down. Then I will have to ask my sister-in-law, I have to ask my nephew, baba na tayo, hayaan na natin si Senator Raffy dyan dahil siya naman nauna dyan, di ba? So we can do it, and then let's give others the chance, ika nga, Bayaljo. Okay, last question na lang, Senator Erwin. Habol ko lang ito, maganda ito Lifetime ID validity sa ating mga PWDs. Uy, maganda ito, sir. Itong isinusulong nyo. Anong detalye po nito? Dali ko na yan by Aljo. Actually, sa local government na pag-alaman ko na merong administrative order kasi ang National Disability Council, nasa kanila nang galing na validity ng mga PWD ID sa 5 years. Kaya tinanong ko kahapon sila, paano kung talagang by birth na pinanganak, wala siyang paa? By birth, wala na siyang mga kamay. By birth, talagang nakahiga na lang siya sa kama, kailangan niyang bitbitin. Or meron siyang, bakit? Tumutubo ba ulit yung kamay? Tumutubo ba yung paa? Nag-regenerate ba? Kukuran, naputulan siya ng paa. Lifetime na yan, di ba? So, bakit kailangan niya magpabalik-balik, magpa-certify na siya ay putol ang kamay niya, putol ang paa niya, bulag siya? Why do you have to do that every 5 years? Sabi ko, di ba? Pag naputol na yung kamay mo, lifetime ka naputol ang kamay mo. Lalagyan mo lang ng prosthetics, pero still the same, di ba? So sabi ko nga, common sense, bakit hindi ninyo gamitin yung mga utak ninyo na gawin na ninyong
lifetime. Pag yung ika nga, disability niya, ay wala nang pag-asa na gumaling. Bakit ba, Aljo? Pag putol ba ang kamay mo, tutubo ba yan? Yung paa mo, tutubo pa ba yan? Mhm. Pag ikaw pinanganak, may Down syndrome, tutubo ba yan? May autism ka, gagaling ka ba? No. Forever, it's lifetime ba, Aljo? Siguro yung mga temporarily, pag ikaw ay na-stroke, yan, na may disability ka, pwede kang gumaling kasi through therapy or other kind of form of disability. Pero yung disability na bulag ka talagang wala kang eyeballs by Aljo, bulag, pipi, bingi ka since birth, kailangan mo ba magpa-renew every 5 years? Oo. Common sense yun by Aljo. It's common sense. Minsan, ewan ko ba, minsan yung batas natin wala rin puso eh. Kailangan siguro ayusin eh para sa mga ganitong klaseng tao. Pababalikin mo yung bulag by Aljo every 5 years. O, yung nakaratay sa kama, kailangan mo kunan every 5 years. Pupunta yung kanyang magulang doon sa LGU para kumuha ng certification ulit. Kalukuhan yun by Aljo. Pag yung kapansanan mo in lifetime, putulang paa mo, kamay mo, bulag, pipi, bingi ka since birth o naputulang ka na ng paa dyan kamay, dapat for lifetime na rin yung ID mo by Aljo. Bakit? Tumutubo ba yun? Ano tayo, crocodile? Ano tayo, mga butiki na biglang pinutol mo yung buntot, tutubo ulit? Kalukuhan yun by Aljo. We really need to change this by Aljo. We really need to change this. Daghang kay salamat, Senador Erwin Tulfo, my buntag, sir. Thank you.